Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo mula August 4 to 10, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. As long as tama naman sa sitwasyon nyo yung reading, di ganun na lang. Wag nyo nang pansinin yung gender. Tulad nito, may gender tayo. So, lalaki to. Masculine energy. Ganda sana nitong dalawa. Ano nangyari dito? Ito, pumangit. Sana ganito na lang. So, yung lalaki natin dito pwedeng single. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo o sa kakilala nyo, okay? I-describe ko to. Yung lalaki dito. So, yung lalaki dito, single, biyudo, broken-hearted, o kaka-break lang niya sa jowa niya nitong mga nakaraang buwan. Single, biyudo, broken-hearted, kaka-break, ano pa ba? Walang anak. Ay, sa bagay, di ko rin masasabi kung may anak ba to. Wala. Ano pa ba yung description ko dito? Nakalimutan ko na. Separated, divorced, annulled. Ayan, siya rin yan. Pero, baliktad siya eh. So, para bang hindi siya masaya sa pagiging ganun, yung mga sinabi ko. Single, in general. So, sa buhay nitong taong to, di ba, parang di siya masaya sa sitwasyon niya na single. May magi-improve naman, Siguro, may ma-accomplish siyang something. Kasi magigain siya dito ng victory, success. Pero, sad to say, may ano tayo? Ten of Wands, baliktad. So, nakalagay dito, flogging a dead horse. So, pag hinanap mo siya sa internet, ibig sabihin wasting time. Insurmountable problems. Parang hindi matapos, tama ba? Hindi matapos-tapos o hindi malampas ang problema. So, ibig sabihin, paulit-ulit yung nangyayaring problema. Dito mag-i-improve eh. Ito pa nga, may success. Pero, for some reason, paulit-ulit yung problema. So, ano kaya yun? Ano kaya yung mag-i-improve dito? Kasi parang pares silang dalawa. Ano ang mag-i-improve? May kinalaman? Anything na may kinalaman sa Three of Cups?
Kaya lang baliktad. Ano kaya yun? Kasi kung ito recently broken-hearted siya, o sabihin natin matagal na siyang single, pero again, hindi siya masaya. Hindi siya masaya bilang single. Kasi kung ganun na hindi siya masaya being single, eh probably palagi siyang nagiinom, 'di ba? Kasi lalo't lalaki, doon na lang niya nilalabas ang problema niya sa pag-iinom para mamanhid siya. So, siguro yung improvement dito ay pagiging malungkot. Hindi na siya masyadong nagiinom, hindi na siya masyadong malungkot. Na-overcome naman niya yung bisyo niya. Pero again, paulit-ulit nga ang nangyayari. So, na-overcome niya ng ilang linggo, tapos balik na naman siya sa pag-iinom o bisyo. Yun yung problem natin dito. May bisyo yung lalaki. Balik-balik siya doon sa bisyo niya lang. Hindi niya matanggal. Kasi nga, hindi siya masaya eh. Mhm. So again, pwedeng kayo mismo to na lalaki. O ito yung person niya. Nasabi ko ba 40 to 59 years old, isa rin sa description. So kunin nyo lang yung kaninang description ko. Nasa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa person nyo o kakilala. 40 to 59 years old. Anyways, punta na ibang detalye dito. Oh, true love, oh. Oh, blonde female, oh. Teka, hindi kita. Pwedeng person nyo na mismo to. Nasa buhay nyo na. O, ito yung ex nyo ng iba sa inyo. True love daw yung blonde female. So, ibig sabihin, yung female dito, eh, hindi itim ang buhok. Kaya nga orange yung buhok dito. Pwedeng dilaw, brown, basta iba kulay, hindi itim. Yun ang true love ng iba sa inyo. So, again, ito yung current partner ng iba sa inyo o ito yung ex. Eh, anong connect nun? Ngayong linggo. Tingin ko, ano to, applicable lang sa ex. Hindi ko na isasama yung in a relationship na current. Kasi hindi siya tutugma eh. Kung isipin natin logically, anong connect nun ngayong linggo, di ba? So, magko-connect lang siya kung darating yan, darating pa lang. So, sino yung probably maaring dumating? Ex, saka new person. Diba? Pwede rin naman LDR, no? O sige, sama na rin natin yung inner relationship, yung LDR. Pero ang case, kung magmi-meet sila ngayon, di yun, saka lang natin maipapasok yung inner relationship. Pero kung hindi sila magmi-meet, di hindi applicable sa kanila to, itong true love. Itong mga clue. So, ganito. Kung magkikita yung iba sa inyo at yung person nila, ang person nila bland. Bland. Ay, hindi. Ganito. Ang person nila ay ex. Okay? Nasa LDR.
someone new. Okay? Yung tatlong yan. Ulitin ko, ex, nasa LDR, someone new. Kung yung tatlong yan na choices natin, magkikita yung iba sa inyo saka yung mga tatlong sinabi kong choice. Ngayong linggo, tapos yung babae, bland. Whether ito yung ex nyo, ka-LDR o someone new o yung nanonood mismo. Basta may date sila. May date silang ngayong linggo o unexpected yung reconciliation ngayong linggo. Yun yung true love. Okay? Doon papasok yung true love para ma-connect natin ngayong linggo. Okay? So, para maglalagay pa ba ako ng ibang detalye? Wag na. Mag-focus na lang tayo dito sa blonde female. Saka dun sa tatlong choice na yon. Basta, yung mga yan, yung tatlong choice at yung detalyeng to, blonde female, nag-connect-connect. At magkikita ngayong linggo. Yun yung true love. Okay? True love silang dalawa. Okay? Sana nuggets ng iba sa inyo. True love ang connection. Kasi kung hindi sila magre-reconcile o magkikita o mag-a-appear sa buhay ng isa't isa ngayong linggo, hindi para sa kanila itong reading. So again, para lang to dun sa mga sinabi ko kanina na mga clue. Okay? Para ma-connect natin ngayong linggo. Kasi dapat magtugma-tugma sila para may sense. So, wag na natin gamitan ng clarifier na zodiac sign kasi malilito lang tayo lalo. So, mag-stick na lang tayo dun sa mga clue na sinabi ko. Anyways, kukuha ko dito ng 3. Babasahin ko na lang. Extra message. Pwede to sa pangkalahatan na. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo bilang single o in a relationship. Rekindle. Ito na yung ex na sinasabi ko. Rekindle. Every relationship has those magical moments that can be rekindled. So, ito pwede rin sa ex to. So, yan. Papasok siya dyan, ha. Sinabi ko kaninang clue. So, posible nga talaga, sa ex, magbalik ngayong linggo para sa iba sa inyo. Hot. You start to feel your heartbeat faster as you get closer. So, itong huli. Enlightenment. With enlightenment, there is no separation. We realize that we are one with the divine. Pero kung i-combine natin itong tatlo, sabihin natin may reconciliation na maaaring mangyari para sa iba sa inyo. Bibilis ang tibok ng puso nila pag nagkita sila ulit. At magkakaroon ng enlightenment tungkol sa sitwasyon nila, naging sitwasyon nila. O siguro, ito yung light na who knows, baka magsilbing pag-asa para sa iba sa inyo na mabuo pa yung connection. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.